Ang iniwan natin tanong kanina, saan sa Pinas ang may pinakamaraming call centers? Anong hula po ninyo? Ang tamang sagot ay A. Makati. Sabi ng Philippine Economic Zone Authority, may 274 call centers sa lungsod na yan. Samantala sa pagpapatuloy ng impeachment trial, sumegway na ang prosekusyon sa Article 7 o yung reklamo tungkol sa pagkiling umano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Arroyo. Ang witness, si Justice Secretary Laila De Lima. Makibalita tayo kay Maricel Halili. Di pa man nagsisimula ang trial kanina, may sermon agad ang prosekusyon mula kay Presiding Judge Juan Ponce Enrile. Inangalan kasi ng ilang kongresista ang pagpapauwi ni Enrile sa dalawa nilang testigo sa paglilitis kahapon. Pag gusto nila, serbo na, siguro patawag na lang nila sa caucus, pagmumurahin nila doon. Pero naman pag national TV naman, hinihilay naman. Pero sabi ni Manong Johnny, kung di happy ang prosekusyon, they can ask for my exclusion. I'll gladly give it to them. Nang magsimula na ang trial, inilaglag na nila ang iba pang aligasyon sa Article 3, gaya ng paggamit umano ni Corona ng pondo ng SC para sa personal na gastusin. Ang natira, ang pabago-bago umanong desisyon ni Corona sa kaso ng FASA Patpal. Tuloy sermon ulit ang inabot nila kay Senadora Miriam Santiago. I just wonder as a judge why you are wasting the time of the court. Dahil nawala na ng bala, Article 7 na lang ang tinalakay kanina. Ang sumalang na testigo, si Justice Secretary Laila De Lima. Ipinunto ng kalihim na questionable ang pagharang ng Korte Suprema sa whole departure order ng DOJ kay CGMA. It's understood that because the TRO is subject to certain conditions, pending the compliance with those conditions, it cannot be considered as already effective. Pero depensa ng kampo ng punong mahestrado, 8 sa 13 justices ang pumabor sa dating Pangulo. Kaya bakit si Corona lang ang idinidiin nila? And the liability of one is the liability of all. Hirit pa nila, kung dissenting opinion lang ang basehan ni De Lima, ibig sabihin, hearsay lang ito. Maricel Halili, News 5. Ito ang isa pang pinag-usapan sa mga social networking sites at maraming may opinyon tungkol dito. Aabot umano sa halos 5 milyong pisong suhol ang pinabunbud daw ng isang Japanese tycoon sa ilang opisyal ng PAGCOR. Pero Malacanang, as usual, to the rescue. Ang pagsugpo sa katiwalian ang pinag-usapan ng mga miyembro ng gabinete sa Malacanang kahapon. Pero kanina, headline ng Agence France Presse na kinasuhan na ng US-based Wynn Resorts ang partner nitong si Japanese tycoon Kazuo Okada sa Nevada Court sa Amerika. Ang dahilan, nilabag daw ni Okada ang batas sa Amerika patungkol sa foreign bribery. Sinuhulan umano ni Okada ng $110,000 sina dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino at kasalukuyang PAGCOR Chairman Cristino Nagiat noong 2008 para paboran ang pagpapatayo ng Manila Bay Resorts Casino na proyekto ng partnership. Pati si dating First Gentleman Mike Arroyo na kinabang din umano sa suhol. Sa reklamo ng Wynn Resort, September 2010 nang pumunta sa Macau si Nagiat. Kasama ang kanyang asawa, mga anak, yaya ng mga bata, at ilang pang opisyal ng PAGCOR. Libreng pagkain, pati accommodation sa hotel room na $6,000 kada gabi. May $20,000 na pang shopping pa raw ang mga PAGCOR official. To give complimentary accommodations to Mr. Nagiat and the entourage. As part of courtesy also, when something is offered, you do that. You accept. Nagsoling si Okada kay Nagiat. To the rescue naman ang palasyo sa kanya. Industry practice and Mr. Bong Nagiat never profited from it. Sa kabila ng kontrobersya, tuloy ang operasyon ng kasino ni Okada sa 2014. Wala pang pahayag si Genuino at FG Arroyo hinggil sa issue. Sikat na naman ang mga Pinoy. Akalain niyo bang matatalo ng kilalang kolehiyo sa Pilipinas ang mga bigating universidad sa iba pong bansa? Pasok lang naman ang Ateneo de Manila University, UP Diliman, UP Manila at De La Salle University sa top 50 universities pagdating po sa debate o pagdedebate. Nakakatawa pa riyan, top 7 po ang Ateneo. Ibig sabihin, tinalo nito ang ibang universidad na kadalasang nasa tuktok ng World University Rankings. Kasama sa mga tinalo ng Ateneo ang Cambridge University sa England at Harvard University sa Amerika. Tinalo naman ng UP ang Stanford. Balik muna sa inyo. Abay, good news talaga yan. Ito ang tanong, ano ba latest sa sports? Narito po ang rundown.
Sa kanilang press con sa California, in-announce ni Manny Pacquiao at Tim Bradley ang kanilang laban sa June 9 sa Las Vegas. Pero kung kasado na ang labang Pacquiao-Bradley, mukhang malabo na matuloy ang dream match na Pacquiao-Mayweather. Sa report ng ESPN, sinabi ni Pacquiao na inalok daw siya ni Mayweather ng $40 million kapalit ng buong kita sa pay-per-view na inaasahang papalo sa mahigit $150 million. Bagay na ikininsulto naman ni Pacman. Aba, oo naman. Mukhang plano ulit agaw ni Michael Schumacher ang eksena sa Formula 1. Ibinida ng Mercedes team ang hot new wheels ni Schumacher. Kumpara sa 2011 model, nasa 200 ang bagong pyesa ng F1 W03. Pero mas magaan pa rin ito. Kumpiyansa ang team ng 7-time F1 World Champion na gamit ang bagong kotse, makakabalik sila sa tuktok ng F1 standings. Huling nag-champion si Schumi noong 2005, kung saan bahagi pa siya ng Red Hot Ferrari. At ngayon, partner, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes mula kay Manu Sandejas. Manu. Mukhang nag-day off, Cherry, ang cold front dahil magandang panahon ang sasalubong sa bansa bukas. Kita niyo naman sa ating Metro Weather Tracker, walang mga pulang araw na lumalapit sa bansa. Ibig sabihin, walang malakas na ulan na bubuhos bukas. Meron pa rin kaunting ulan sa Zamboanga pagdating ng hapon. Pero bukod dyan, pwede magpasanta ng mga kapatid natin sa beach bukas. Ganyan rin ang panahon sa Luzon. Tama-tama sa mga maglalaba at magpapatuyo ng damit. Yan po ang lagay ng panahon bukas. Jovi? Salamat, Manu. Para naman sa ating Wi-Fi YouTube videos ngayong gabi, tila napaka-close ng aso at pusang ito na makikita nyo dahil hindi man lang naiinis o nagagalit ang aso habang pilit na kinukuha ng pusa ang kanyang dila. At kakaiba naman ito susunod na video, yung talent ito na isang hamster. Kaya kasi niyang mag-backflip ng paulit-ulit at nang walang kahirap-hirap. Tingnan nyo naman. So more animal videos tomorrow, no? Pao Cherry. At yan po kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Saan man, kailanman, kapatid, ito ang Pilipinas News. Magandang gabi po sa inyong lahat. Up next na po ang Anggulo.